Sa programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Hello everyone, magandang araw po sa lahat ng taga-subaybay ng Abot Kamay na Pangarap. Ito nga si Moira ay tinutukan nga ng baril itong si Giselle at balak nga ang patayin ay bigla na lamang nagsalita itong si Justin na wala sa usapan nila nitong si Moira na sasaktan niya ang kanyang ina. At dito na nga napag-alaman na ito nga si Justin nga ang nagbigay nga ng tip dito kay Moira at nagkasabuatan nga silang dalawa. Ito naman ang hindi matanggap nitong si Giselle na ang sarili niyang anak ang nagpahamak sa kanila dito sa kaarawan nga nitong si Annalyn. At sa sobrang galit nga nitong si Giselle ay sinasampal niya nga itong si Justin at sabi niya pa nga na mas pinaniwalaan niya nga itong si Justin kaysa sa kay Annalyn na nagsasabi nga ng totoo. At ito nga si Giselle nga ay hindi nga matanggap ng patayin nga nitong tauhan nitong si Moira ang isa sa mga empleyado at kaibigan nitong si Giselle dito sa loob nga ng ship na yon. At ito nga si Moira ay sinabihan nga itong si Giselle na tama na daw na drama at dahil nga daw ay hihirapan itong si Moira ang mga kasama nila doon sa biyahe na yon. At samantala itong si Doc Kitty nga ay nakita nga nila yung walkie-talkie ng kapitan at humingi nga silang emergency tulong, ngunit ay wala silang makontak na mapaghingian ng tulong dahil nga ay wala silang connection. At nakita nga ito ng tauhan itong si Moira at sinita nga sila at kung magbabalak ulit sila na tumawag ng tulong ay papatayin sila nitong mga tauhan itong si Moira. At natakot naman itong si Dr. Kitty at itong si Dr. Ray. At ito ngang si Dr. Ray nga at itong si Dr. Kitty nga ay nag-alala nga silang dalawa dahil nga ay nasa peligro na nga ang kanilang mga buhay doon sa laot na yon. At ito nga si Dr. Ray nga ay nagkunyari na nga siyang inatake at ayun nga ay pinatakas nila itong ibang mga kasamahan nila dahil ay akala nung mga tauhan itong si Moira ay inatake nga itong si Dr. Ray. At ito pala ay nagkunwari lamang siya para makatakas sila doon sa pagkakabihag na yon ng mga tauhan itong si Moira. At ito nga si Dr. Kitty ay sinabihan niya nga na kailangan daw tulungan itong si Dr. Ray para madala sa ospital. At samantala ito nga si Moira ay bumalik nga siya dito kay Lynette at itong si Giselle na habang bihag sila. At sabi nga nitong si Giselle at itong si Lynette kung nasaan na daw ang kanilang mga anak. At sabi nga nitong si Moira na si Justin daw at saka si Annalyn ay hindi na daw babalik dahil ito daw ay mga patay na. At ito namang galit na galit nga itong si Lynette at itong si Giselle at nagulat nga sila nang sabihin nitong si Moira na patay na nga ang kanilang mga anak. At nag-alala nga silang masyado sa kanilang mga anak na si Lynette at si Giselle para kay Annalyn at kay Justin. At samantala ito nga si Zoe ay tinatawagan niya nga ang kanyang dading si Dr. RG Tanyag para humingi nga ng tulong dahil nga ay nasa peligro na nga at nasa kapahamakan na nga ang mga kasamahan doon nitong sila Giselle at nitong sila Annalyn dahil nga ay meron na ngang namatay. At samantala ito nga si Zoe habang nagdadrive nga siya ay hindi niya nakita ang kanyang kasalubong at bigla na lamang siyang nabangga nito at ang cellphone nga ay sinasakto namang sinagot nitong si Dr. RG Tanyag, ngunit nahulog na lamang ang cellphone at ang narinig na lamang nitong si Dr. RG Tanyag ay isang malakas na pagbangga at nag-alala nga itong si Dr. RG Tanyag para dito kay Zoe dahil kung ano nang nangyari sa kanya. So ito guys ang pakakabangan natin sa Abot Kamay na Pangarap dahil nga itong si Zoe ay nadisgrasya na din. Dito nga ang kagagawa nitong si Moira. So maraming salamat po sa panonood niyo. Abangan po natin ang susunod na kabanata nitong Abot Kamay na Pangarap. Maraming salamat po sa panonood ng aking mga video. Paki-like and subscribe na rin po ng aking channel and paki-bell all na din po ng notification bell para updated po kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Thank you so much po and God bless us all. Bye-bye po.